si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, landslide muling tumama sa Maco, Davao de Oro. DA at IRI nag-ugnay upang paunlarin ang produksyon sa industriya ng bigas. BBBM tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. AFP isinaad ang karapatan ng Pilipinas na palakasin ang depensa sa mga teritoryo nito. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa stalkerware. Philippine Bowler Prides patuloy ang pag-aarangkada sa Dubai Open 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang bagong pagguho ng lupa ang muling naitala sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro nitong Martes ng ika-13 ng Pebrero. Hindi pa man natatapos ang search at rescue operation, ay kinailangan na muna itong ihinto dahil sa panibagong landslide. 7 araw na ang nakalipas mula na mangyari ang naunang malaking landslide kung saan nasa 71 na ang nasawi at 51 naman ang nawawala. Samantala, nitong kamakailan ay isinaad ng Department of Health o DOH na ang anumang paggamit ng marijuana ay mapaparusahan pa rin ng batas. Ito'y matapos aprubahan noong nakaraang linggo ng House Committees on Dangerous Drugs and on Health ang panukalang batas na nagpapahintulot sa paggamit ng medikal na marijuana. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na iligal pa rin ang paggamit ng marijuana sa ngayon, maliban na lang kung ang isang Compassionate Special Permit ay inilabas ng Director General ng Food and Drug Administration na nagpapahintulot sa pag-import at paggamit ng gamot sa loob ng bansa. Sa pagsulong ng drug-free workplace ng PMO Davao ay isinagawa ng Port Police personnel nito at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11 ang inspeksyon sa mga pantalan. Sa operasyon ay isinama ang K9 units para matukoy kung mayroong bang mga napuslit na iligal na droga. Kalaunan ay wala rin namang naitalang kaso sa inspeksyon ng ipinagbabawal na droga sa mga pantalan. Sa ibang balita naman, nakiisa ang Coast Guard District Northeastern Luzon kamakailan sa pagtanggal ng mga halamang marijuana na nagkakahalaga ng 9 milyong piso sa Tinglayan, Kalinga. Sa nasabing operasyon na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Kalinga Provincial Office ay isinagawa ang pagbunot at pagsunog sa humigit kumulang 45,000 piraso ng halamang marijuana na sumasakop sa 3,000 square meter area sa Tinglayan. Mula sa 120 araw ay gagawin na lamang na 45 araw ang pag-apruba ng Food and Drug Administration sa mga generic drugs. Ito ang kinumpirma ni FDA Director General Samuel Zacate na kasalukuyan na itong nasa proseso alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit paglilinaw ni Zacate ang pagbawas ng panahon ng proseso ay hindi nangangahulugan na mababawasan na ang mga kailangang ipasang requirements. Samantala, nag-ugnay ang Department of Agriculture at International Rice Research Institute para paigtingin ang mga pag-aaral ukol sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas sa bansa. Tutukan ng impormasyong dala ni Jade Buhoy para sa balita. Opisyal nang nilagdaan ng Department of Agriculture o DA at International Rice Research Institute o IRRI ang kasunduan para sa pagbuo ng mga pananaliksik at teknikal na inisyatibo upang palakasin ang industriya ng bigas sa bansa.
Base sa ahensya, ang kasunduang nabanggit ay kanilang ugnayan sa pagitan ng IRRI kung saan naisiguraduhin ang food security, pangdaigdigang kakayahan ng bansang makisabay sa pagsuplay ng bigas at katatagan ng mga magsasaka sa kabila ng tumitinding banta ng climate change. Base naman sa datos ng Philippine Statistic Authority, ang naitalang rice stock level ay mayroong bahagyang pagtaas kada buwan sa taong 2023 na nasa bahagdan ng 14.8%, kung saan mayroong 20.6 million metric tons ng palay ang naiproduce sa bansa. Ayon naman sa pagsasaliksik, ang isyong kinakaharap ng mga magsasaka gaya ng water shortage, mababang presyo ng ani, kakulangan sa pataba at hindi epektibong extension services ay kailangan matugunan upang masolusyonan ang iba pang sektor na siyang nauugnay sa industriya ng bigas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, 3 weather system ang aasahan ngayong araw ng mga puso. Ang Amihan, Easterlies at Shearline. Asahan ng possible flash floods o landslides sa Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at southern portion ng Quezon. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Aurora at natitirang bahagi ng Quezon. Pulu-pulong pag-ulan naman sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone. Susunod sa News Sports. PBBM at dating Pangulong Duterte hinimok na pamunuan ang isang prayer rally. Duterte tumugon na. Modus operandi ng Pinoy Care Visa Center sa ilalim ni Nina Mabatid, dininig sa Senado. PBBM tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa kabila ng nararanasang epekto ng El Nino, tiniyak ng Administrasyong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi naman suliranin ang supply ng pagkain sa bansa. Ito'y kahit nakasalukuyan ng nararanasan sa ilang bahagi ng Pilipinas ang El Nino. Ayon sa kasalukuyang datos, mahigit 100 milyong piso na ang nasisirang palayan at mahigit 10 milyong pisong halaga naman ng mais. Paglilinaw naman ni Assistant Secretary on Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, ang mga nasirang mais ay mula sa Region 6 at 9 lamang, kung saan may tuturing na maliit na halaga. Ayon sa Pag-asa, magtatagal ang El Nino hanggang sa Abril. Samantala, ayon sa mga datos ay mula sa nakaraang ulat na 50 lugar ang maapektuhan ng tagtuyot ay bumaba na lamang ito sa 41. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa patuloy na bangayan at alitan sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaanyayahan ng ilang religious organizations at former government officials ang dalawang leader na pamunuan ang isang interfaith prayer gathering. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Masusolusyonan ang mga suliranin ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Yan ang pahayag ng ilang religious organizations hinggil sa panawagan sa publiko, partikular na ang kasalukuyang leader ng bansa na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Panawagan nila sa presidente at dating pangulo na makibahagi at pangunahan ng isang prayer rally para sa kapayapaan at kaayusan na ayon sa kanila ay isang magiging daan sa pag-unlad sa ating bansa. Ang ating bayan ay hindi afford Isa pang EDSA 1. o EDSA 2 o hindi na natin Kaya yan. mawawalan natin. Dahil dito ayon kay Belgica, may panahon pa para magkaayos at magkasundo ang dalawang kampo. Dagdag pa niya na magpakumbaba at isantabi ang mga personal na pag-aaway alang-alang sa kapakanan ng bansa, bagkus ay pag-usapan na lamang ito ng pribado. Eventually, kung pwede sila ang mamuno sa nationwide interfaith prayer gathering na aming ikinakasa. Ayon pa sa kanila, isa itong win-win solution para sa taong bayan at para mapag-usapan ang pagkakaiba ng opinyon at mga alitan ng dalawang leader. Natalakay din sa naging pagpupulong ang pagsuporta ng grupo sa pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa kung saan higit na kailangan ng pagkakaisa para ito ay maging matagumpay. Sa iba pang kaganapan, naging positibo ang naging tugon ng dating Pangulo hinggil sa paanyaya ng grupo ayon kay Senator Christopher Bongo. Habang sa panig naman ni PBBM ay hinihintay pa ang kaniyang magiging sagot hinggil dito. Samantala, tatalakayin pa kung kailan ang magiging petsa ng prayer rally, ngunit nais nila itong maganap bago sumapit ang mahal na araw sa buwan ng Marso. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dininig sa Senado ang di umano'y modus operandi ng Pinoy Care Visa Center sa alok nitong student visa patungong Canada na siyang maraming overseas Filipino workers o OFWs at mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa ang nabiktima. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kung meron kayo ginawang income na presyo, sana nakakulong. Wala. Mukhang mabagal po ata ang inyong aksyon. Yan na lamang ang naging pahayag ni Senador Raffy Tulfo sa Department of Migrant Workers o DMW matapos malaman na hindi pa rin nahuhuli ang tao sa likod ng pamomodus sa Pinoy Care Visa Center o PCVC. Ang di umano'y modus na ito ay nangyayari kung saan pangangakuan ng ahensya ang mga aplikante na makakapagtrabaho sila sa Canada gamit lamang ang student visa. Mayroon siyang pangako sa amin na hihiramin kami ng 1 million pesos para sa show money na gagamitin namin pagpasok sa Canada para ipakita na kaya namin mag-aaral doon. Kasi yun po yung pinilit niya sa amin student visa. Ibinahagi ng isang biktima na si Ronel Robles ang kanyang karanasan kung saan nakapagbayad siya ng mahigit 1,000 piso para sa magiging proseso nito ng pagmamigrate sa Canada. Matapos si abot ang pera ay agad siyang inabutan ng isang Memorandum of Understanding o MOA na naglalaman ng non-refundable ang perang binayad at walang kaso na dapat ihain laban sa ahensya ang aplikante. Kaya't nagdalawang isip si Robles na pirmahan ito at bawiin ang pera, ngunit pahayag naman ng tauhan doon ay hindi na ito maibabalik pa dahil nabigay na umano ang official receipt o OR. Ganito rin ang naging sitwasyon sa iba pang mga biktima kung saan hindi pinaliwanag sa kanila ng maayos ang MOA at pilit na pinapapirma. Bahagi ni Cheryl Manuel na isa ring biktima, ginamit din daw ang pangalan ng mga senador at pati na rin ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para paniwalain sila na lehitimo ang kanilang operasyon. Paglilinaw naman ng DMW, hindi nito tinatanggap ang mga aplikante na nais magtrabaho sa ibang bansa gamit ang student visa dahil hindi ito ang lehitimong proseso. Ayon naman kay Attorney Daisy Mandap, mayroong mga turista sa Hong Kong na nagsasagawa ng illegal na pagre-recruit sa isang orientation kaya't inaksyonan ito ng Hong Kong Police Authority. Tugon naman ng DMW, nakikipag-ugnayan na ito sa pamahalaan ng Hong Kong para sa proseso at mayroon na rin itong sulat mula sa Bureau of Immigration o BI na nagbabawal kay Nina Mabatid na umalis ng bansa dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya.
Matatandaang nagbigay abiso si Senador Raffy Tulfo sa mga aplikante sa Tagum City, Davao del Norte noong nakaraang taon dahil sa nagaganap na orientation ng illegal recruitment. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong si Nina Mabatid at yung kanyang PCBC Consultant Opportunities Abroad, yung Pinoy Care Visa Center, marami na pong reklamo ang nakarating sa amin. Maging sa NBI, maging sa Hong Kong, meron na pong mga nagreklamo laban po sa kanya. Gayunpaman, matapos ang naging babala ng senador ay mayroon pa ring ilang mga nabiktima base sa pahayag ni Attorney Mandap. Despite yung inyong warning, itinuloy nila. Marami pong naniniwala sa kanila kasi nga marami hong mga pambubudol na ginagawa. Sa pagtatapos ng pagdinig ay inilahad ni Tulfo sa mga nagrereklamo laban kay Nina Mabatid at sa Pinoy Care Visa Center na sumama sa National Bureau of Investigation o NBI para magsampa ng kaso at maaksyonan ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation na palawigin ang mga benepisyong matatamasa ng mga pasyente kasama na rin ang mga unang bahagi kung saan natunton ang cancer sa pangangatawan ng mga ito. Anya, mahalagang tinutugunan ng ganitong pangangailangan sa kalusugan dahil ang pagpapatibay ng health services sa bansa ay layunin ng gobyerno upang gawin itong abot kaya at para sa lahat. Bahagi nito ay ang kanyang panawagan na muling pag-aralan ng PhilHealth ang kanilang pamamaraan sa pag-i-invest upang masigurado na ang pondo ay magagamit sa paraang direktang nakakabenepisyo ang kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino. Sa ibang usapin, nakapagtala ng halos 89,000 voter applications ang COMELEC sa unang araw pa lamang ng voter registration period nitong ika-12 ng Pebrero. Mula sa lalawigan ng Calabarzon ang may pinakamaraming bilang ng mga nagparehistro, na sinundan naman ng National Capital Region at Central Luzon, gayon din sa Central Visayas at Ilocos Region. Inaasahan na mas darami pa ang magpaparehistro na magiging epektibo hanggang ika-30 ng Setyembre. Matapos ang nakaraang mga cyber attack, gayon din ang mga email bomb threat, tiniyak ng AFP at PNP na nakaalerto sila sa mga posibleng banta ng mga ito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na nakaalerto ito sa anumang posibleng banta laban sa bansa. Ito ang pahayag ni AFP spokesperson Francel Padilla matapos ang sunod-sunod na cyber attack, kabilang ang pag-hack sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang nakaraang email bomb threat. Dagdag pa ni Padilla, hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa kanilang ahensya, ngunit hindi umano nagpapakampante ang mga tauhan nito. Sa kabilang banda, ayon kay PNP Chief Benjamin Acorde Jr., kahit na pananakot lamang umano ang nangyaring email bomb threat, ay hindi nila ito babaliwalain. Aniya, mas magiging alerto umano ang PNP dahil na rin sa nakaraang pambobomba sa Mindanao State University. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa gobyerno ng Japan upang matukoy ang mga nasa likod ng nakaraang bomb threat. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nitong Martes, may karapatan ng Pilipinas na palakasin ang mga depensa nito sa loob ng sarili nitong teritoryo. Inihayag ito ni Padilla matapos ikondena ng China ang utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa pagtaas ng presensya ng militar sa pinakahilagang lalawigan ng Batanes. Nauna nang ipinahayag ng Department of National Defense na mandato nito na siguruhin ang soberanya ng Estado at integridad ng pambansang teritoryo gaya ng nakasaad sa konstitusyon.
Binigyang diin din ng DND na ang Batanes ay teritoryo ng Pilipinas at walang otoridad ang China na magbabala sa Pilipinas tungkol sa mga ginagawa nito sa loob ng teritoryo nito. Susunod sa News Force. DOF pinaigting ang mga iminungkahing patakaran sa Comprehensive Tax Reform Program. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa stalkerware. MMDA nagsagawa ng Valentine's Operation sa Maynila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagpaalala at nagbigay ng ilang tips ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para maiwasan ng publiko ang paglaganap ng stalkerware. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Inilahad ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang ilang mga hakbang para maiwasan ng publiko ang paglaganap ng stalkerware. Ang stalkerware ay nangyayari kung saan nagkakaroon ng access ang mamapansamantala sa cellphone ng iba nang walang pahintulot. Ito ay isang uri ng spyware na nagnanais kunin ng impormasyon at subaybayan ang mga ginagawa ng biktima. Isa sa mga senyales ng stalkerware ay ang hindi natural na paggalaw ng cellphone nang hindi ito ginagamit. Sa paggamit ng stalker ng walang pahintulot sa cellphone ay nagre-resulta rin ito sa mabilis na pagkalobat at pag-init. Kabilang din dito ang hindi pangkaraniwan na pagre-restart at pagre-reboot ng aparato. Kaya't nagbigay ng tips ang PNP-ACG upang mabilis na matukoy ng publiko kung sila ba ay biktima na ng spyware at para na rin maiwasan ito mangyari. Payo ng ahensya, dapat na maging alerto sa kung sino man ang gumagamit ng cellphone at maglagay ng hindi pangkaraniwan na password. Dagdag pa nito ay dapat na mag-ingat sa mga links na pinupuntahan online sapagkat kadalasan sa mga ito ay mayroong virus. Nararapat din daw na i-update ang software at mga apps kung saan mas maigi rin na maglagay ng antivirus para sa dagdag seguridad. Para maging updated sa mga cybersecurity tips ay mangyaring tumungo lamang sa opisyal Facebook page ng PNP-ACG. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ipinresenta sa Senado ng Department of Finance o DOF ang iminungkahing mga patakaran sa Comprehensive Tax Reform Program upang paigtingin ang pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Jade Buhoy para sa balita. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nilalayon ng Department of Finance o DOF ang kaunlaran sa pinansyal na merkado sa pagpapaigting ng mga patakaran sa buwis at iba pang salik sa pinansyal na aspeto. Bunsod nito, nagdinig sa Senado ukol sa mungkahing baguhin ang ilang patakaran ng Comprehensive Tax Reform Program. Bahagi ng nasabing layunin ang pagpapatupad ng provision na taasan ang revenue sa 2024, kung saan nilinaw na ito'y makakatulong sa fiscal position ng bansa para sa taong 2028. Inaasahan na ang nasabing patakaran ay magbubunga ng 12 bilyon sa 2024 hanggang 2028, kumpara sa 83 billion pesos revenue loss ayon sa Kamara. Pahayag naman ni DOF Secretary Ralph Recto, wala sila umanong balak na gumawa ng mga bagong patakaran, ngunit kanilang tunguhin na makabuo ng mga patakaran na sisiguraduhin ang mabilis at praktikal na pamamaraan sa paniningil ng buwis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong araw ng mga puso, patuloy ang pagsagawa ng operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force sa mga kalye ng Maynila.
Pinangunahan ni Assistant Secretary David Angelo Vargas ang tinawag ng ahensyang Valentine's Clearing Operations, kung saan may handog ang ahensya na ugnay sa Araw ng Mga Puso. Sa kabilang kaganapan ay isinagawa kahapon ang graduation ceremony para sa 45 traffic enforcers mula sa unang batch na sumailalim sa 20 araw na training sa Traffic Safety Management Orientation Course for Traffic Enforcers. Ang mga enforcers na nagsipagtapos ay balak i-deploy ngayong taon bilang karagdagang tauhan ng ahensya para sa kanilang road operations. Balitang sports, alinsunod sa nalalapit na Dubai International Open Bowling Tournament 2024, ang mga pambato ng Pilipinas na lalahok sa kompetisyon ay ang powerhouse bowlers na nagsipagwagi sa iba't ibang international competition. Ang buong ulat pakinggan kay Princess Castro. Pinoy Pride. Patuloy ang pag-arangkada ng Pilipinas sa kasalukuyang 10th Dubai International Bowling Center Delta Open Bowling Tournament 2024. Nasa 300 players mula sa higit 20 bansa ang naglalaban-laban para sa kampyonato ng Dubai Open. Para naman sa mga pambato ng Pilipinas, kumpleto sa rekado sa ang grupo na binubuo ni Sac Sales Ramin, ang unang Pilipino at pinakabatang bowler na nanalo sa Singapore Open, kasama sina 2023 Asian Youth Bowling Championship gold medalist Mark Dylan Custodio at Stephen Luke Diwa, at Rachel Leon na nakakuha ng bronze medal sa World Bowling Championship 2021 sa Dubai. Bukod sa powerhouse bowlers, makakasama rin sa kompetisyon ang mga Pinoy bowler na nakabase sa Dubai na sina Mario Rivera, Yoela Marshall, Hashim Ginomla at Kenzie Rivera. Samantala, nakatakdang maganap ang finals sa linggo, 18 ng Pebrero. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, landslide muling tumama sa Maco, Davao de Oro. DA at IRI nag-ugnay upang paunlarin ang produksyon sa industriya ng bigas. BBBM tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng El Nino. AFP, isinaad ang karapatan ng Pilipinas na palakasin ang depensa sa mga teritoryo nito. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa stalkerware. Philippine Bowler Prides, patuloy ang pag-aarangkada sa Dubai Open 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.